Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na magdadalisay sa bakal. Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagkadalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias, muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumaryan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang turugan na lang at Pasko na. Nananabik ba tayo? Sino o ano ang pinananabikan natin? Ang Pasko o ang Panginoon? Sana ang Panginoon. At kung ang Pasko man, sapagkat sa araw na iyon, darating ang Panginoon. May dalawang pagdating ang darating ayon sa pagbasa natin ngayon. Ang sugo at ang Panginoon. Ang Panginoon ay biglang darating sa kanyang templo. Pero bago siya dumating, darating muna ang kanyang sugo upang ihanda ang daraanan niya. Malakas ang pagdating ng sugong ito. Darating siya parang apoy at parang matapang na sabon. Ang mga ito ay naglilinis sa mga tao. Nililinis tayo ng sabon at gayon din ng apoy na nagdadalisay kahit na ng pilak at ng ginto. Sino ang lilinisin? Ang mga pari at ang mga tao upang maging kalugod-lugod sa Diyos ang kanilang pag-aalay. Hindi gaano ang alay ang lilinisin, kundi ang nagdadala ng alay. Maalaala natin ang isang babala ni Jesus na kung ang isang tao ay magdadala ng handog sa templo at naalaala niya na may isang tao palang may sama ng loob sa kanya, iiwan muna niya ang kanyang handog at makipagkasundo sa taong iyon upang maging karapat-dapat sa Diyos ang pag-aalay niya. Hindi tayo makalalapit sa Diyos ng karapat-dapat na hindi tayo lumalapit sa ating kapwa upang makipagkasundo sa Kanya. May isa ring sinabi si Jesus. Pinakita niya ang isang matandang balo na nag-alay ng 2 kusing at sinabi niya na mas katangkatanggap ang alay na ito kaysa mga malalaking halaga na binibigay ng iba. Kasi ang 2 kusing na ito ay ang buong ikabubuhay niya. Nag-aalay siya ng buong tiwala. Generous siya sa Diyos.
May isa ding kwento si Jesus tungkol sa dalawang taong nagdarasal sa templo. Ang isa'y nasa harapa at nagmamayabang sa mga mabubuting ginagawa niya, ang kanyang pag-aalay at ang kanyang pag-aayuno. Sinasabi pa niya na siya ay hindi katulad ng ibang mga tao kasi siya ay mabuti at ang iba ay masama. Ang isa naman ay nasa likod ng templo na nagmamakaawa. Hindi nga makatingin sa altar kasi siya ay isang makasalanan. Masaging katanggap-tanggap ang panalangin niya na ito kaysa panalangin ng isang taong mayabang kasi siya ay nagdadasal ng may pusong mapagkumbaba at nagsisisi. Ang gagawin ng sugo sa ating pagbasa ay ihanda ang mga tao na maging kalugod-lugod sila sa Diyos pagdating niya. Ang sugong ito ay si Elias. Ipaghahanda niya ang mga tao na magkasundo sila, ang tatay at ang anak, ang makaibigan at magkaaway. Matatanggap din natin ang Diyos kung tayo'y nakikipagkasundo, na wala na sa atin ang anumang klaseng alitan. Minsan tinanong si Jesus ng mga alagad niya, bakit sinasabi na darating muna si Elias bago dumating ang Kristo? Sabi ni Jesus na dumating na nga si Elias. At nalaman nila na ang tinutukoy niya ay ang pagdating ni Juan Bautista. Siya ang gumanap sa papel ni Elias. Si Juan ang matapang na sabon at ang apoy na nanawagan sa mga tao na magbago. Siya ang nagtaglay ng mensahe ng pakikipagkasundo ng mga tao. Ang hindi tumanggap kay Juan Bautista ay hindi rin tumanggap kay Jesus. Ang mga alagad ni Juan Bautista ay siya rin naging mga alagad ni Jesus. Pero ang mga Pariseo na ayaw kumilala na si Juan Bautista ay galing sa Diyos, sila ay hindi rin kumikilala kay Jesus at tinanggihan nila si Jesus. Ama namin, ngayong nalalapit na ang pagdating ng iyong anak, kaming mga hindi karapat-dapat ay linisinawa ng iyong salita upang maging handa kaming tanggapin ang magandang balita. Bigyan mo kami ng diwa ng pagsisisi at pagkikipagkasundo. Juan Bautista, ihanda mo ang aming puso para kay Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.